Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Celine ng Pasig, 33 years old. I've been in a relationship na akala ko okay na okay noon. Pero now I realized na tama lang pala na naghihiwalay kaming dalawa. Ang relationship na noon, lunod na lunod ako sa paniniwalang siya na ang lalaki sa buhay ko. Mama Colleen, nakilala ko po si Keith, hindi niya tunay na pangalan, sa isang basketball game. Audience lang ako noon. Sa totoo lang, hindi ko siya kilala. Nasa ibang team siya. Ang chini-cheer ko noon is yung team namin. Pero, natawag niya po ang attention ko dahil naman talagang ang lakas po ng appeal ni Kit. Yung tipong dapat ang chini-cheer ko is yung team namin, pero bumaliktad dahil ang chineer ko na po ay ang team ni Kit. Until every time na may laban siya, nanunood na po ako ng mga laban niya. Tumitili, nag-cheer for him. Until isa sa mga lagi kong kasama na manood ng game, inaasar na ako kay Keith. Nahihiya ako kapag inaasar nila ako. Pero deep inside, I want more. Kilig na kilig ako noon. Until doon na po nagsimula ang lahat. Yung isang biro, pinatulan niya. Yung tipong parang sinasadya niya pong magpa-cute, pumupunta siya sa side ng kinauupuan namin. Sumasakay na po siya sa mga biro ng mga kaibigan ko hanggang sa he invited me na magkape after the game. Siyempre, papakipot pa ba ako, Mama Colleen? Single naman ako noon. Walang masama, walang magseselos. At 25 pa lang ako nung mga panahon na yon. Opo, nakilala ko siya 8 years ago. So, it started with a coffee date until nagsimula na po akong ma-fall sa kanya. Ewan ko kung ganun din siya, pero ako, I'm all in na po sa kanya. Iba yung kilig, iba yung tibok ng puso ko tuwing nakakasama ko siya. Lumipas sa mga panahon, siguro mga 2 weeks lang po. Opo, ganun kabilis. Naging kami na po ni Kit. Ganun kabilis. Makalipas lamang po ang mga 2 buwan, nagsama na po kami sa iisang bubong. Opo, nag-live-in na po kami ni Kit. Una, nagdo-dorm na naman na talaga ako dito sa Manila dahil nandito po yung work ko. Ganon din po siya. Napagkasunduan po namin na magsama na para may kahati na kami sa lahat ng mga gastusin. Mama Colleen, Keith has a previous relationship. Inopen ito sa akin ni Kit nung nagsisimula na po kami. Not just relationship, kumbaga meron na po siyang anak sa una. Minsan may mga weekend po na nakakasama ko yung bata at wala naman pong problema yon. Kasi para po sa akin, ano man yung nakaraan niya, tanggap ko ng buo. Again, wala pong problema sa akin. Mama Colleen, ako yung tipo ng babae na aasikasuhin ka, pagsisilbihan ka,
Dahil ang love language ko ay ang magawa ko ang role ko bilang partner mo. Tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay. Kahit ako po ay may trabaho, ako pa rin po ang lahat ng gumagawa nito. Again, wala po sa akin yun dahil yun yung love language ko. Pinagsisilbihan ko si Kit. Kada gabi minamassage ko siya. As in, para po siyang baby damulag sa feeling ko. Ganun siya ka-spoiled sa feeling ko. Everything is okay. Until one day, may nakapagchika sa trabaho niya na may something daw si Kit at ang HR manager ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ayoko sanang maniwala, Mama Colleen. Pero kasi, nakakita ako ng pruweba. Nababasa ko sa phone niya, nakachat niya nga yung HR manager na yon. At minsan ko na rin silang nahuling magkasama. Kapag tinatanong ko si Kit, dinideny niya. Sabi niya, gawa-gawa lang daw yun ng mga inggitero at inggiterang katrabaho niya. Kaya lang, iba po ang sinasabi niya sa nakikita ko. Iba ang mga binabanggit niya sa mga nababasa ko. Until one day, nakasalubong ko po yung HR manager na tinutukoy ng mga katrabaho niya. Sinungitan ako nito, ni hindi man lang ako magawang batiin ito. At doon, mas lalong nagtibay yung paniniwala ko na may something talaga. Ang jowa ko at ang HR manager na yon. Lumipas sa mga buwan, patibay ng patibay yung mga ebidensya. Hanggang sa napapansin ko ang unti-unting pagbabago ni Kit. Hindi ko alam, pero bakit kaya ganun? Pero Mama Colleen, sa totoo lang, binabrush off ko na lang lahat. Kasi naniniwala naman ako na at the end of the day, sa akin pa rin naman uuwi si Kit. Para sa akin, natatapos ang araw na ako pa rin naman ang pinipili niya. Ako pa rin naman ang inuuwian niya. So anyway, nanahimik yung issue tungkol sa HR manager. Wala na akong naririnig tungkol doon. Pero ang latest, meron na namang iba. Mas matanda naman sa kanya. Actually, yung HR manager siguro mga 10 years ang tanda sa kanya. Ito naman, ang bago, siguro mga ganun din po, Mama Colleen. Ang dami ko na namang naririnig na lumalabas sila at nung minsang nag-out of town yung partner ko, may trabaho daw sa probinsya, nalaman ko na kasama pala niyo yung bago na yun. Pag-uwi po ni Kit dito sa Manila, I confronted him. Ganun na naman. Todo deny na naman ang kuya mong boy. Pero Mama Colleen, noong mga panahon na yon, naglalaban na po ang puso't isipan ko kung ano ba ang tama kong gawin. Sabi ng puso ko, ilaban ko pa. Pero sabi ng isip ko, tama na. Nakakausap ko po yung mga kaibigan ko at naglalabas ako ng sama ng loob tungkol sa mga nadidiscover ko kay Kit. At kahit sila mismo, may mga ebidensya na napakita na may ginagawa talagang kalokohan si Kit. Lagi nilang sinasabi sa akin na hindi ko to deserve. Lagi nilang sinasabi sa akin na hiwalayan ko na si Kit. May mga salita pa sila na grabe na yung sakripisyo ko kay Kit and it is time
para ipakita ko kay Kit na hindi dapat ako ganun-ganunin lamang. Pero Mama Colleen, nanatili akong marupok. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro sanay na ako nakasama siya sa iisang bubong. Parang ayoko nang sumubok ng iba. At parang feeling ko kung ilalaban ko yung pagmamahal ko at worth ko kay Kit, pakiramdam ko magkakaroon ito ng resulta. 4 years, 5 years, 6 years, umabot na po kami ng 7 years. Pero Mama Colleen, puro po sakit ng damdamin na ang nararanasan ko sa kanya. Oh, no! Yung tipong may mga pagkakataon na wala na akong friend's life dahil nasa bahay lang ako, pinagsisilbihan si Kit. Yung tipong marami akong gustong puntahan pero hindi ko mapuntahan kasi may mga pagkakataon na ayaw niyang pumayag. Yung tipong gusto ko mag-out of town pero sabi niya sa bahay lang daw kami. 7 years na parang naitago ko yung sarili ko sa 4 na corner ng aming bahay. 7 taon na buong buhay ko parang binigay ko sa kanya na ang dami kong hindi nagagawa dahil pinipigilan niya. Pero siya, nagagawa niya lahat ng gusto niya. Pero ako, ang gusto lang niya ang nasusunod. Oh, no! Sabi ko parang napaka-selfish. Parang hindi na tama. Parang may mali na, Mama Colleen. 7 years of my life I dedicated to Kit. Until one day, nagising na lang ako na parang pagod na ako. One day, may nabasa ako sa Facebook posts na parang itong post na to ay panama para sa akin. Oh, no! Yung post na to na parang sabi ko, senyales ba to na dapat na akong bumitaw? Senyales ba to na kaya ko to nabasa ay dapat na akong mag-let go? Although naglalaban pa rin yung puso't isipan ko kasi sanay na ako na nandyan siya eh. Sanay na ako na siya ang kasama ko gigising sa umaga. Sanay na ako, ngayon pa ba ako susuko? Ngayon pa ba ako bibitaw? Oh, no! Pero ang dami na kasing mali. Nakikita ko na hindi na ako ang priority ni Kit. Nakikita ko't nararamdaman ko na parang alipin na lang ako sa bahay na ito. Oh, no! 7 years, I wake up at nagdesisyon ako na finally bitawan na kung ano ang meron sa aming dalawa. Oh, no! At alam mo yung nakakagulat dito, Mama Colleen? Nung sinabi ko na maghiwalay na kami, agad-agad niyang tinanggap na parang wala lang. Oh, no! Yun yung nagpadurog ng puso ko na parang wala man lang tanong na bakit? Na parang napakadali lang sa kanya bitawan yung 7 taon. Na parang ganun lang niya kadaling ibasura kung ano man yung pinagsamahan namin sa loob ng 7 taon. Pero nung mga time na yon, I am broken. Umiiyak ako. Pero lalo lang luminaw ang lahat na parang tama ang desisyon na ginawa ko. It's been 1 year nang maghiwalay kami ni Kit. At nabalitaan ko na may iba na siyang kinakasama. Ang masakla pa dito, may anak na silang 2. Oh, no! So kung kumputin ko po, kung susumahin pala, habang kami pala ni Kit ay may iba na siya. Oh, no!
Kaya pala ganun na lang kabilis ang pagbitaw niya sa aming dalawa. Mama Colleen, 1 taon na ang nakalilipas. And yes, I'm healing. And yes, madami akong hatred. Pero na-realize ko ngayon na kaya pala kami naghiwalay ay dahil may rason. Oo, binuhos ko yung 7 years ko sa kanya. My entire life almost, akala ko siya na. Pero alam mo, Mama Colleen, ganun pala talaga, no? Kapag ka hindi inilaan, hindi talaga. Kapag ka hindi talaga iuukol, sabi nga, hindi pala talaga bubukol. Tanggap ko na wala na kami ni Kit. Tanggap ko na hanggang dito na lang yung aming love story. Tanggap ko na isasarado ko na kung ano man ang meron sa aming dalawa. Mama Colleen, ito po ang kwento ng aking buhay. Muli, ako po si Celine ng Pasig, 33 years old. And this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. May mga bagay na hindi na talaga dapat ipilit dahil lalo lang magiging masakit. May mga bagay na kailangan na lang i-let go dahil ka-let go naman na talaga, di ba? Oh, no! Magka-2024 na, tama na yung pagiging pokmaro natin, mga bebe ko. Doon tayo sa taong pahahalagahan tayo. Doon tayo sa taong nakikita yung value natin. Doon tayo sa taong hindi tayo lolokohin. Hindi lilingon sa iba, kundi sa'yo lang nakasentro yung mata niya. Salamat sa paggising, sa katotohanan na kailangan mo ng pakawalan. Yung taong oo, minsang nagpasaya sa'yo, pero kung nagiging burden na lang siya, i-let go mo na. Perfect. Kasi wala pa kayong anak, hindi pa kayo kasal, mas madaling makalaya. Ngayon, you are just 30 years old. 33. Ayan, 33 years old. Celine. Yung iba nagpapanik na, OMG, wala na ako sa kalendaryo. Huwag ka mag-alala, nasa lotto cards ka pa naman. Wala na po sa edad yan. Diba? Oo, 33 years old ka na. But it doesn't mean na hindi mo na matatagpuan yung taong inilaan talaga para sa'yo. Mas maganda nga yan na umalis ka na habang maaga pa eh. Kasi kung mananatili ka pa rin sa kanya, pero paulit-ulit lang na niloloko ka, paulit-ulit lang na hindi ka pinapahalagahan, mas lalong masasayang yung buhay mo at mas lalong hindi mo mahanap yung taong inilaan talaga para sa'yo. Minsan kasi akala mo tamang tao siya para sa'yo, pero ang totoo, maling tao pala talaga siya para sa'yo. Marami nang pinapakitang signs, marami nang pinapakitang, alam mo yun, rason for you to let go. Kaya lang may mga tao na sadyang nagbubulag-bulagan kasi hindi mahal ko eh. Nagpapaka-superhero. Yung feeling nila na kapag kumapit ka, kapag inilaban mo pa, feeling mo magkakaroon ng resulta. Pero ako talaga, bebe ko, kung talagang gusto mong turuan yung isang tao na ikaw lang wala ng iba pa, ipakita mo na ikaw lang talaga. Ibig sabihin, the love should start sa sarili mo. Ipakita mo na mahal mo yung sarili mo. Kasi kung ganyan na ibinubuhos mo yung lahat, kung ganyan na parang wala kang tinitira sa sarili mo, nakikita niya na ganun kang tipo ng tao, ang utak niyan, ikaw nga sarili mo di mo kayang mahalin eh, di ba? So yun lang. Kumbaga magtira ka para sa sarili mo, ipakita mo na mahal mo yung sarili mo. Kasi again, bago mo turuan ng ibang tao na mahalin ka ng totoo, kailangan makita rin ng taong ito
na ganito dapat yung paraan ng pagmamahal. Hindi yung paraan na parang ultimo sarili mo, pinagdadamutan mo ng tamang pagmamahal. So finally, nagising ka na. It's been 7 years. Finally, nakalaya ka na sa kulungan. 'Di ba? Yung kinulong mo yung sarili mo sa kanya lang eh. Yung tipong habang siya nakakapagliwaliw sa ibang lugar, habang siya nagagawa niya yung mga aktibidad na nakasanayan niya, ikaw ito, from this kind of person, nagbago ka, nagtransform ka into another person kasi tinailored mo tinailored, kumbaga sa tahi, yung tailored made siya according kung ano lang yung gusto niya. Kinalimutan mo kung sino ka dahil ito yung gusto niya, which is not good in a relationship. Merong adjustment, oo. Pero yung babaguhin mo yung sarili mo dahil ito yung gusto niya, hindi po maganda yung ganun. Kasi ang totoong nagmamahal, yayakapin ka, susuportahan ka, tatanggapin ka kung ano o sino ka. Hindi niya babaguhin yung routine na nakasanayan mo. Hindi ka niya ilalayo sa mga kaibigan mo at i-encourage ka pa niya na babe, gawin mo to para maging better version ka pa rin ng sarili mo. Hindi ka niya ikakahon sa mga gusto lang niya. Hindi niya hahayaan na makahon ka sa piling lang niya. So finally, freedom for you. Finally, magagawa mo na yung mga hindi mo nagawa. Mas mag-grow ka na as a person dahil pinakawalan mo na yung sarili mo sa taong isinasakal ka sa kanyang kondisyon. Finally. Alam mo, yun yung realization talaga natin after the breakup eh. Yun yung klarong lesson dito na may mga tao na dati lunod na lunod tayo, na akala nila tamang tao ito para sa atin. But then dun mo lang din marirealize kapag ka nagagawa mo na yung mga hindi mo nagagawa noon, na parang kaya pala kayo naghiwalay. Dahil yun ang gusto ng nasa itaas para sa'yo. Na noon bulag na bulag ka na, hindi mahal ko siya, magpapakamartir ako, B. Pero ngayon marirealize mo, kaya pala kami naghiwalay. Diba? Kaya sa'yo, bebe ko, sa mga katulad po ni Celine, na masyadong lunod na lunod sa kung ano man yung meron ngayon, kahit mali na, kahit hindi na tama. Ayaw mag-let go kasi feeling hindi makakahanap ng tamang tao para sa kanya. I hope this will be a lesson for you. Na minsan yung akala natin, totoo o tama. Pero tama ka, akala mo lang yun. The moment na pinalaya mo ang sarili mo sa taong yan, naniniwala si Mama Colleen na mas mahahanap mo yung tama talagang tao para sa'yo. Huwag natin isettle yung sarili natin sa taong eto lang yung kayang ibigay sa atin. Lagi mong tatandaan that we deserve more. Hindi ka dapat makontento na ito lang yung trato sa'yo. Hindi ganun eh. Isipin mo na lang kung ano yung pangarap ng mga magulang mo sa'yo, sobrang taas. Nakilala mo lang siya, bumaba na. 'Di ba? Huwag ganun. Lagi nating tatandaan that we deserve more. We deserve to be treated ng tama. Huwag tayong mag-settle for less. Kung may maglalagay man ng standards kung ano ang deserve mo, ikaw yon. Ikaw yon, hindi ang ibang tao. And it will start on loving yourself first. Alright? Ka-winner, anong lesson ang natutunan mo sa kwento ng buhay ni Celine? It is time for you to speak from your heart. Ikaw naman ang makisawsaw, ikaw naman ang bumida. Mag-text lamang po sa 0977-7000-915. Again, 0977-7000-915. Or mag-voice message
I-chat mo si Mama Colleen sa Facebook account ko, DJ Mama Colleen, Colleen. Kapag ka nag-chat ka, may makikita ka na mikropono na icon, i-click mo yon, i-record mo yung boses mo. Again, speak from your heart, makisawsaw. Sa aking pagbabalik, yung sawsaw mo naman ng bibida. Dito sa 91.5. Once again, ito po ang kwento ni Celine ng Pasig. 33 years old. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.